Formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di Pulog, so punta kami ng Pagadian, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming 15 noon, kaidaran ko. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. Po sa ating lahat. Kagabi, formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Ngayong umaga, bago ako magpatuloy, kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di Pulog, so punta kami ng Pagadian, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming 15 noon. Kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan 3 kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan ko. Yung pala, tag 800, 1,000. Hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, nag-youth camp po. Isang buwan po kami nag-youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, yung natawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan ka, ganun, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako nung December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko dun dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Kasali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon ng konti, tapos makapal lang doon ng konti. Ganun pong pinapalo sa amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila.
Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinaffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, na mga inaboso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po na mga mambabatas natin. Hello po, magandang umaga at Mukhang nagpapatuloy po ang ganitong mga gawain. Ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tamborin o ukulele sa kanilang pamamalimos.
Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng paglulurak ni Quiboloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya. But this is not easy for many victim survivors. Marami sa kanila, balot pa rin sa takot na ihaharas sila, nagugulpihin sila, napapatayin sila. These are very real fears that they are living with. But I hope that through the filed resolution and eventual investigation, they will be empowered to tell their truth and seek justice. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Quiboloy. Pero maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Quiboloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. I urge the Department of Justice to issue an Immigration Lookout Bulletin Order, which they can do motu proprio to prevent Quiboloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Maraming salamat po. Apparently, yung mga victim survivors, of course, nagsimula ng 2019 pa si Ms. Arlene na maghanap ng katarungan para sa kanila. Pero dumarami yung mga victim survivors na lumapit sa opisina ko dahil na subaybayan nila yung naunang investigasyon dun sa Socorro Bayanihan Services Inc. Sa Sitio Capihan sa Surigao del Norte. At sabi nila, kami rin, ganun yung nangyari sa amin. Gusto din namin sabihin yung totoong ginawa sa amin. Gusto din naming makakuha ng hustisya. At habang dumadaan yung mga araw, dumadami talaga sila na lumalapit. Kaya nga gaya ng sinabi ko rin sa privilege speech dito kagabi, kaya nabuo yung loob ko na iharap dito sa ating kamera itong mga testimonya, mga affidavit na ibinibigay nitong mga victim survivors sa opisina ko. Ma'am, so will you assist legally yung mga hawak yung testigo na to file formal charges against Pastor Quiboloy? Ang unang trabaho ko po at namin dito sa opisina ko ay i-follow up na makapagdinig sa resolution. At sinasabi nga sa bawat resolution in aid of legislation. Pero ngayon pa lang, walang nagpipigil sa executive, unang-una na sa DOJ, umaksyon sa mga isyung ito, unang-una na sa panig ng DOJ sa pag-issue niyang Immigration Lookout Bulletin Order na yon para mapigilang makaalis sa bansa si Apollo Quiboloy. At sigurado ko habang mas nakikilala ng publiko itong mga kasong ito ay hindi po magkukulang ng mga abogado at iba pang legal groups, children's and women's rights groups na susuporta sa ating mga victim survivors kung gugustuhin nila at magdesisyon silang maghain pa ng mga kasong kriminal laban kay Quiboloy. You made mention na, well, we all know, Pastor Quiboloy, yung clout and influence niya politically, hindi ba may tuturing from your end na that's a political suicide? Political suicide, Nino? From your end, his supporters. He might campaign against you in the future.
ang political suicide should be the least of my concerns and our concerns dito sa Senado. Mismong mga dating miyembro na ni Quiboloy ang nagrereklamo dahil sa pagtratong natanggap nila sa kamay niya na hindi nila inaasahan at hindi ninumang aasahan sa isang leader na dinadala pa sa pangalan ng kanyang organisasyon, ang pangalan ni Jesucristo. Sabi ko nga rin kagabi sa privilege speech na ngayong Kapaskuhan pa na ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, bumulaga sa ating kaalaman itong ginagawa sa ilalim ng pangalang ding iyon. I think ang pangunahing concern talaga ng mga victim survivors ay sabihin yung kanilang totoong karanasan at makakuha ng hustisya. At yun din lamang ang pinaka-importante o solong concern dapat namin dito sa Senado. At naniniwala ako na ito yung aming itataguyod. Earlier po you have mentioned na supported po ito ng DOJ. Why not bring this issue at the public forum? Well, gaya ng ibinahagi ko kanina, bukas lalo na sa mga victim survivors at sa mga lawyer at sectoral organizations na sumusuporta at susuporta pa sa kanila yung route na iyon na pagkakaso laban kay Quiboloy sa ating judiciary. Samantala ako bilang nagtatrabaho dito sa Senado, ang pangunahing suportang maibibigay ko sa kanilang paghahanap ng magsabi ng katotohanan at makakuha ng hustisya ay dito sa Senado. So pangunahin nga sa pamamagitan nitong resolusyon, ang investigasyon sa resolusyong iyan, at kapag lumabas po sa committee reports of findings and recommendations, pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas. Tulad ng nagagawa din po ng Senate Committee on Women sa mga naunang investigasyon upang palakasin ang pagkasulat at lalo na ang pagpapatupad ng ating mga batas na nagpoprotekta lalong-lalo na sa mga kababaihan at kabataan.